Sa pagbukas ng hadlang ni Snowy, mabilis niyang sinabihan ang bawat ahas na tumakas ng mabilis hanggat maaari. Sa pagkarinig ng utos na iyon, ang lahat ng mga ahas ay nagmamadaling sumugod patungo sa nabasag na lugar na parang nakasalalay ang kanilang buhay dito. Na siya namang totoo. Pagkatapos ay sinulyapan ni Snowy si Sneaky at hiniling dito na ipalabas ang nakal-alasong usok sa lahat ng dako. Upang hindi sila maabyutan ng mga disipulo habang tumatakas. Agad namang sumang-ayon si Sneaky, sinasabing tiyak na gagana ito. Ginamit niya ang Gale Talisman at inaktibo ang kanyang kasanayan, ang Wind Rise. Ipinadpad ang usok ng lason sa buong lugar kung saan nakatayo ang mga disipulo. Sa loob ng ilang sandali, nilanghap ng mga disipulo ang gas at nagsimulang bumagsak sa lupa ng paisa-isa. Ang iba ay nagpanik at sumigaw na tumakas para sa kanilang buhay. Alam na hindi sila mabubuhay kung mananatili sila sa loob ng makapal na usok na ito. Sa sandaling iyon, isang senior disciple sa Foundation Establishment Stage ang naglabas ng kanyang espada. Inutusan niya ang mga mababang antas na disipulo na umurong at mag-focus sa pagbabantay sa labasan ng 10,000 Snake Valley. Sinabi niyang dapat nilang pigilan ang mga tumatakas na ahas. At iwanan ang dalawang matalinong ahas para sa mga panloob na disipulo na tulad niya, na nasa Foundation Establishment Stage at mas malakas kaysa sa ibang mga disipulo. Sa pagkarinig nito, isa sa mga disipulo sa Foundation Establishment Stage ang nagalit at sinabi kay Senior Brother na iwan na lang sa kanya ang ahas. Ngunit pinigilan siya nito at sinabing hindi siya dapat magmadali. Maingat niyang pinanood si Sneaky at inihayag na sa wakas ay aayusin na nila ngayon ang lumang galit mula pa noon. Ang panahong niloko ni Sneaky ang mga disipulo at ipinahiya sila. Habang sinasabi niya iyon, ang parehong junior disciple ay biglang sumugod patungo kay Sneaky. Na may planong naiisip, malakas niyang sinabi na ang pinakamataas na kabutihan ay parang tubig. At ang tubig ay nagbibigay benepisyo sa lahat ng bagay ng hindi lumalaban. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang galaw na water prison at ikinulong si Sneaky sa loob ng isang higanting lumulutang na bula ng tubig. Gayunpaman, tiningnan lamang siya ni Sneaky at kinwestiyon kung talagang nagbibigay benepisyo sa lahat ng bagay ang galaw. Sinira niya ang kulungan sa isang galaw lamang at tinawag na kakilakilabot ang teknik. Tinanong ni Sneaky kung bakit hindi ito nagbigay benepisyo sa kanya. At kung bakit pinag-uusapan ng disipulo ang kapayapaan gayong literal siyang ikinulong sa loob ng bula ng tubig. Mabilis niyang inaktibo ang kanyang galaw, at nagawang sirain ni Sneaky ang kulungan sa isang galaw lamang. Inaktiba ni Sneaky ang kanyang protection na Jade at sinangga ang atake ng junior disciple. Dahil sa sarili niyang momentum, direktang tinamaan ng junior disciple at umuubo siya ng dugo bago bumagsak sa lupa. Si Wucho ay nagmadaling lumapit sa kanya at sinabing kakagaling lang ng mga sugat ng junior. At hindi pa niya turn para sumugod. Sinabihan siya ni Wucho na magpahinga, at iminungkahi pa nga na uminom siya ng elixir at mag-meditate para gumaling. Tiniyak niya sa junior na hahawakan ng iba ang ahas mula rito. Habang sinasabi iyon ni Wucho, sinulyapan niya si Sneaky. Natahimik na nag-iisip na sinuwerte siya sa pagkakataong ito. Inamin ni Sneaky sa sarili na ang laban ay mapanganib. At bahagya lang siyang nailigtas ng kanyang protection na Jade. Alam pa niya na kung aatake muli ang junior disciple, tiyak na mapapatay siya ng susunod na atake. Sa kabilang banda, patuloy na nakatingin si Wucho kay Sneaky nang may galit. Napagtanto niya na natamba si junior brother sa isang tamaan lang. At ang ahas na ito ay hindi lang tuso kundi nakakatakot ding malakas. Naiintindihan ni Wucho na hindi magiging madali ang laban. At ang ahas ay kasing lakas ng sabi-sabi. Naalala pa niya ang nakaraang labanan ni Sneaky sa kanilang master, si Zuan Yangzi. At tahimik na sumang-ayon na ang magic treasure ng ahas na ito ay talagang nagawang pigilan ang kanilang master. Naging seryoso si Wucho, iniisip na baka may itinatago pang mga trick si Sneaky. At wala pa rin silang ideya tungkol dito. Pagkatapos ay mabilis niyang inutusan ang kanyang mga junior brother, sina Lu Fei, Su Bei, at Wang Ting, na magkatuwang na umatake ng sabay-sabay. Lahat sila ay sumang-ayon at mabilis na sumugod patungo kay Sneaky. Inaktibo ni Su Bei ang kanyang kapangyarihan at ginamit ang Thousand Vine Spirit Lukang Array. Lumingon si Sneaky at nakita ang malalaking baging na umaangat mula sa lupa,
na bumubuo ng isang malaking kulungan sa paligid niya. Kinilala niya ito bilang isang wood spirit root, at nagtaka kung ano ang plano ng mga disipulo na gawin sa susunod. Nang sandaling iyon, ginamit ng isa pang disipulo ang kanyang teknik. Ang mahiwagang Fire Net of Heaven. Sa sandaling ginamit niya ito, ang mga baging na kahoy sa paligid ni Snakey ay biglang nagliyab. Agad na naisip ni Snakey ang kanilang plano at mabilis na nag-isip. Alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang sarili bago siya abutan ng apoy. Kaya ginamit niya ang kanyang galaw, ang Water Sphere Protection, na tinatakpan ang sarili ng isang protection na kalasag ng tubig. Paglabas pa lang ng protection na hadlang, mabilis siyang nagpatawag ng isang stone golem puppet at inutusan itong sirain ang array para sa kanya. Ang golem ay nagsimulang kumilos tulad ni Thanos at sinira ang lahat ng baging para kay Snakey. Naisip pa ni Snakey na masyadong kampante ang golem. Sa pagkakita nito, nabigla si Subei. Napagtanto na ang puppet ay gawa sa bato at ang fire attack ni Liu Fei ay walang epekto dito. Naiintindihan ni Subei na baka nabigo ang kanilang plano at kailangan nila ng bagong ideya ng mabilis. Pagkatapos, ginamit ni Subei ang Thousand Vine Spirit Lock ang array kay Snakey, na naglalayong durugan siya ng direkta sa pagkakataong ito. Gayunpaman, bago niya magamit ang galaw, naramdaman niya ang sarili na hinihila pababa sa lupa. Nalito siya at nagtaka kung ito ba ay isang uri ng teknik na Earth Sink. Bago niya ito masangga, nahila siya sa ilalim ng lupa, para lang makita ang parehong mga stone golem puppet na humahawak sa kanya at humihila sa kanya pababa. Sa pagkakataong ito, hindi lang isang stone golem puppet, kundi isang buong hanay ng mga puppet na may matinding lakas ang humihila kay Subei sa ilalim ng lupa. Nagalit si Liu Fei at tinawag si Subei na isang hanggal dahil sa pagkahulog sa isang halatang panlilinlang. Agad niyang ginamit muli ang kanyang kasanayan, ang Heaven-Piercing Mysterious Fire, na direktang naglalayon kay Snakey. Habang sinusubukan niya itong sunugin, sumangga si Snakey gamit ang kanyang teknik na Fire Snake. Nang mapanood ni Liu Fei ang kanyang apoy na itinutulak pabalik at ganap na pinigilan ng apoy ni Snakey, nalito at nabigla siya, nagtataka kung paano ito nangyari. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi si Subei ang tanga, ang ahas lang talaga ang sobrang lakas. Sa susunod na sandali, ganap na dinaig ng apoy ni Snakey ang atake ni Liu Fei at tumama sa kanya. Habang bumabagsak siya sa lupa, sinulyapan ni Wu Chou si Snakey at inutusan si Liu Fei na gamutin ang kanyang mga sugat. Iminungkahi niyang magpahinga ito habang inutusan niya si Wang Ping na umatake sa susunod. Agad namang sumang-ayon si Wang Ping at sinabing kikilos na siya ngayon. Ginamit niya ang kanyang teknik ng spike upang tamaan si Snakey. Nagpaplanong ipako siya sa isang malinis na tamaan. Gayunpaman, pinrotektahan ni Snakey ang sarili sa pamamagitan ng pag-activate ng Raging Dragon Tail Whip. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan, pinanood ni Snowy ang malalaking spike na umaakyat. Sa kalangitan mula sa malayo, napagtanto na nagiging labis na matindi ang laban at baka kailangan ni Snakey ng tulong para manalo sa pagkakataong ito. Sa kabilang banda, huminga ng malalim si Snakey at mabilis na uminom ng recovery pill sa sandaling nagkaroon siya ng pagkakataon. Inisip niya na mabilis na bumababa ang kanyang stamina bar at hindi siya maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban ng matagal. Inamin niya na ang paghila sa labanan ay magpapulala lamang sa mga bagay-bagay. Higit pa riyan, alam niya ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang pinakamalakas na tao sa kalaban, si Wu Chou, ay hindi pa gumagalaw. Alam ni Snakey na kahit pa iniisip ni Wu Chou ang sarili bilang panghuling boss, baka malakas talaga siya sa kabila ng kanyang pagmamataas. Agad na ginamit ni Snakey ang kanyang ultimate move, ang True Chi Solidification. Alam niyang kailangan niyang tapusin ang laban ng mabilis hanggat maaari. Sa pagkakita nito, tumangala sa kalangitan ang mga disipulo at natakot. Napagtanto na ganap na nagbago ang atmosfera. Nakaramdam sila ng pagkagulat, nauunawaan na ang True Chi ni Snakey ay nakakatakot at ang ahas na ito ay tunay na mapanganib. Ang kanilang atensyon ay lumipat habang sila ay maingat na tumingin muli at napansin ang isang higanting bundok na lumulutang sa kalangitan. Ay naging mas nakakatakot, nagtataka kung ano ang malaking bagay na iyon. Samantala, kalmadong nagpatuloy si Snakey sa paggamit ng kanyang Mountain Embrace Seal.
Bumagsak si Wang Ping sa lupa mula sa pressure ng enerhiya at natakot. Sumigaw siya, nagtataka kung paanong ang ahas na demonyo na ito ay nag-evolve ng ganoon. Kung isa sa alang-alang na hindi ganoon kalakas si Snakey noong huling laban nila. Mabilis na nagmakaawa si Wang Ping sa kanyang senior brother, si Wu Chou, na iligtas siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Wu Chou na ang basta pagtayo ay hindi na makakatulong, at kailangan na niyang kumilos. Agad siyang lumabas sa kanyang nonchalant mode at ginamit ang Profound Sun Prison Heaven Sword at tinamaan ang bundok. Sa pagtama ng kanyang atake, ang napakalaking bundok ay nahati sa dalawa. Sa pagkakita nito, nag-click si Snakey ng kanyang dila sa pagkadismaya. Naiintindihan niya na si Wu Chou ay talagang nabubuhay ayon sa kanyang reputasyon bilang ang pinakamalakas na panloob na disipulo. Tahimik na tinanggap ni Snakey na si Wu Chou ay mas makapangyarihan kaysa sa iba. Napagtanto niya na ang labanan ay hindi na pabor sa kanya dahil pumasok na si Wu Chou sa laban, at dahil si Wu Chou ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa kay Bai Shou, alam ni Snakey na ang panalo ng walang himala ay halos imposible.